Ngayong araw ang balik nila ni Ashton sa trabaho. Malaki ng pinagbago ng setup nila ngayon. Kung noon ay umiiwas siyang malaman ng lahat ang pagiging fiancé ni Ashton, ngayon ay hindi na. Taas noo pa nga siyang naglalakad papasok, mukhang kumalat na sa lahat kung sino siya. Gumalang kasi ang lahat ng empleyado na nakakasalubong niya. Rhea, Mandy, tawag niya sa dalawa nang makita ito, pero imbis na lapitan siya ng dalawa, ay magalang na yumuko sila na parang takot. Ma'am Di Malanta, ikaw pala, may kailangan po kayo? Utal na tanong ni Rhea. Pasensya na po pala sa mga sinabi namin noong nakaraan, sabi naman ni Mandy, bumuntong hininga si Ligaya. Alam niyang nagulat ang dalawa pero hindi niya akalain nakikilos sila ng ganito. Daig pa niyang nakakatakot na boss at hindi nila kaibigan. Ano ba kayong dalawa? Ako pa rin to. Si Ligaya, okay? Kung makareact naman kayo dyan, parang hindi tayo magkakaibigan. May tampong sabi niya, umakbay siya sa dalawa na ikinaigtad nila. Sorry na guys, alam ko masamang loob niyo kasi naglihim ako. Pero kailangan ko kasing gawin yun. Naalala niya sinabi ng dalawa sa kanya noong unang araw niya dito bilang secretary. Ayaw ko kasi na mabuli. Kaya ayun, naisip ko na safe ako kapag naglihim ako. Akala niya hindi pa rin siya kikibuin ng dalawa, pero hinila siya ng mga ito hanggang sa makarating sila sa restroom at pinasok siya sa isang cubicle na naroon. So, totoo nga na kayo ni Sir Ashton? Nang tumango siya ang nangpanganga ang dalawa. Mukhang hindi pa rin sila makapaniwala. Ligaya, hindi ka ba natatakot kay Sir? Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Rhea. Ikaw na mismo nagsabi na masama ang ugali ni Sir. Saka lahat kami dito'y alam yon. Hindi naman sa judgmental kami. Naawa lang kami sa'yo kasi kaibigan ka namin. Ayaw ka namin na masaktan katulad ng ibang babae na dumating sa buhay ni Sir. Mahina niyang tinampal si Rhea sa braso. Ano ka ba? Hindi ako masasaktan. Saka hindi lang ako basta babae sa buhay niya. Fiancé niya ako at magiging asawa. Naniniwala ako na hindi niya ako sasaktan dahil mahal niya ako. Hindi man ito sabihin na mahal siya, nararamdaman niya na pareho sila ng nararamdaman. Halos isang buwan din silang nagbakasyon ni Ashton. Sa loob ng halos isang buwan na yon ay naging mabuti at maalaga ito sa kanya. Hindi kailangan ng salita para malaman mo na mahal ka ng isang tao. Sabi nga nila, action is louder than word. Tama ba? Maliban kay Mandy at Ray ay wala na nagtangka na kausapin siya. Iniwasan na siya ng iba. Maging yung mga dating bumabati sa kanya sa tuwing makakasalubong niya ay hindi na siya pinapansin pagkatapos siyang batiin ng nakayuko. Ang sabi din ng mga kaibigan niya ay naging matamlay na daw si Tristan simula nang malaman ang relasyon nila. May gusto daw kasi ito sa kanya. Lunchtime na. Agad na hinanda niya ang mga pagkain sa mesa habang hinihintay na matapos makipag-usap si Ashton sa cellphone nito. Pumasok siya sa banyo at naghugas ng kamay. Pero hindi pa siya tapos maghugas ng kamay na biglang dakmain ni Ashton ang bibig niya mula sa likuran. Ashton, kumain na muna tayo, sabi niya pero hindi niya pinipigilan sa ginagawa ito. I can't stop myself, Ligaya. Kanina pa ako nagpipigil, he said while unzipping his pants. Siya talaga tong si Ashton. Ayaw-ayaw noong una pero makati din pala. Ang sabi niya, kumain sila, hindi siyang kainin. Hindi bale, masarap naman. Pagkatapos nila pinunasan siya ng binata, dati siguro mahihiya siya. Pero ngayon na ilang beses nang nakita ni Ashton ng pearl niya, wala na siyang makapanghiya. You're smiling babe. Puna nito nang makitang nakatitig siya dito habang pinupunasan siya nito. Ang gwapo mo kasi. Well, you're lucky. May gwapo at mayaman kang fiancé. Mayabang na sabi nito. Well, tama naman to pero hindi siya papayag na ito lang ang magbuhat ng bangko sa kanila. Maswerte ka ano, hindi lang magandang fiancé mo. Mabait at mapagmahal pa. Ay! Napatili siya nang buhatin siya nito para ilabas ng banyo. Kaya ko maglakad babe. Baka nanlambot na naman ang tuhod mo. Kailangan may reserbang lakas ka para mamaya. Sabi nito habang nakangisi pa. Diyos ko Lord! Mukhang dadalihin na naman niya ako mamaya. Imbis na magreklamo, bigla pa siyang na-excite. Teka babe, saan tayo pupunta? Niligpit na kasi nitong pagkaing hinanda niya. Sa labas tayo kakain. Ha? Di ba ayaw mo ng hindi lutong bahay? Willing naman siyang lutuan to habang buhay. Mahalin lang siya nito ng tapat.
Wala itong ibang sinabi habang nilalagay niya sa dalang lunch bag ang mga pagkaing niluto niya kanina at mabilis na lumabas siya ng opisina para habulin to. Nagulat siya dahil paglabas niya ng elevator ay nakaabang to sa kanya. Akala niya nauna na ito sa kotse kasi hindi niya naabutan to. Mauna na sana siya nang biglang hawakan itong kamay niya. Nagulat siya dahil si Ashton mismong humawak sa kanya para itong walang paki kahit na maraming nakatingin sa kanila. Habang naglalakad sila ay nakatingin siya sa malaking kamay nito na hawak-hawak siya. Abot hanggang langit ang kilig at saya niya. Wait for me tomorrow, babe. From now on, gusto kong sabay tayong papasok ng trabaho at uuwi ng bahay. Mas mapapanatag ako na magkasabay tayong dalawa na aalis at uuwi. Nakangiting tumango siya. Yes, babe. Masusunod. Habang lulan sila ng sasakyan, habang tinatahak ang daan patungo sa restaurant, narinig ni Ligaya na may tinawagan si Ashton. Good, take care of him. Utos nito bago binaba ang tawag. Nang makita nitong nakatingin siya ay ngumiti ito. Why? Sumikdo ang dibdib niya. Ngumiti lang naman si Ashton pero daig pa niyang aatakin sa puso sa sobrang lakas at bilis ng kabog nito. Grabe ang epekto ng lalaking ito sa akin. Ang tindi. Ina-appreciate ko lang ang ganda ng likha ng Diyos. He chuckled. So are you telling me now that I'm handsome to you? Nang makita ng binata kung paano namulan dalagay, muli itong mahinang natawa. Don't worry, babe. I think the same. Kunwari ay umirap si Ligaya at nag-che dito. Pinigilan lang niya na huwag mapapadyak sa kilig. Pagdating nila sa restaurant ay inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan hanggang sa makapasok sila sa loob. Agad na umagaw ng pansin ng presensya ni Ashton sa paligid. Ang lahat ng babae, mapabata man o matanda, ay hindi mapigilang humanga sa fiancé niya. Sinong hindi, talaga naman nakahanga-hanga ang angking kagwapuhan ng binata. Nag-flip hair siya bago kumapit sa braso ni Ashton. Narinig niya itong tumawa, kaya tumingin siya dito. Selosa ka pala? Ha? Hindi ako selosa. Ano bang sinasabi mo dyan? Aniya sabay irap. Tinawanan lang nito ang sinasabi niya kaya ngumuso siya. Sabi nang hindi siya nagsiselos eh. Magde-deny sana siyang muli nang makita niya kung sino naghihintay sa kanila sa table na pinareserve nito. Kuya Gino! Maluhaluhan na yumakap siya sa kuya niya at ganun din ito sa kanya. Halata na namiss din siya nito. Pero nakapagtataka na hindi ito umiiyak. Sa tuwing matagal kasi siyang hindi nito nakikita noon ay umiiyak to. Ate! Ate! Miss ka na ni Gino. Ako din, miss ko na si Kuya Gino. Humigpit ang yakap nito sa kanya, parang ayaw nang pakawalan siya. Kaya naman sinubsob niyang mukha sa dibdib nito. Nang makita nito si Ashton ay nagliwanag ang mukha nito. Kuya Ashton! Tumayutot yumakap kay Ashton na parang bata. Pinapasaya mo ba ang ate ni Gino? Ang sabi mo, papasayahin mo siya eh. Masaya ba siya? Of course, buddy. Of course. Sagot ng binata. Akala niya magagalit si Ashton sa ginawa ng kapatid niya at itutulak ito, pero mali siya. Hinayaan to ng binata na yakapin siya, habang tinatapik nitong balikat ni kuya na parang malapit sila sa isa't isa. Masaya si Gino kasi binalik mong ate niya ng ligtas. Kuya Ashton, huwag mong paiiyakin ng ate ni Gino ha, para hindi kita awayin. Mahinang natawa si Ashton sa sinabi nito. Don't worry buddy, hindi ko paiiyakin ng ate mo. Turo ng binata sa seryosong tinig habang nakatingin kay Ligaya. Na magtama ang kanilang mata ay ngumiti si Ligaya, kaya't natigilan si Ashton. Nang mapagtanto na umiiyak ito ay agad niya itong nilapitan. Hey, what's wrong? Napahawak ang dalaga sa pisngi, natigilan ito nang makapanabasa ang muka. Heto ba? Napuwing lang ako. Tara na, kumain na tayo. Nilapitan ni Ligayang kapatid at giniya pa upo sa tabi niya. Katapat naman niya si Ashton sa upuan. Ang daming in-order ni Ashton na pagkain. Halos mapuno ang kanilang mesa sa dami. Kaya naman tuwang-tuwa ang kuya niya. Pumapalakpak pa ito sa tuwa. Ang daming food. Matutuwa ang ate ni Gino. Hindi na siya kailangang umalis para may food kami. Hindi na niya kailangang iwan si Gino. Kinagat niya ang labi nang marinig ang sinabi ng kuya niya. Ayaw niyang umiyak, hindi siya iiyak. Pero hindi niya napigilan ang emosyon dala ng damdamin. Dito ka lang muna kuya ha. Kailangan ni ate na magtrabaho para may pangkain tayo. Itong palagi niya sinasabi noon sa kuya niya bago niya ito iwan at pumasok sa mga sideline niya.
Tumatak pala to sa isip ng kanyang kapatid nang hindi niya alam. Nagangat siya ng tingin ng maramdaman na may mainit na pakiramdam siyang nadama sa kamay niya. Hinawakan ni Ashton ang kamay niya. Wala mang ngiti ang mukha nito, malinaw na nagpapahiwatig to sa kanya ng pagsuporta. Parang sinasabi ng mga mata nito na, "Hindi ka na nag-iisa ngayon." She mouthed thank you. Nang mabasa nitong labi niya ay saka lamang gumuhit ang simpatikong ngiti sa labi nito. Habang kumakain sila ay walang ginawa ang kuya niya kung hindi ang kulitin si Ashton. Kinakabahan na nga siya dahil baka sumabog sa inis ang binata. Makulit kasi talaga ang kuya niya. Kaya nga kahit ang mga kaibigan niyang sila, Wamod, ay tinatakasan to paminsan-minsan. So, Kuya Ashton, kailan mo ko bibigyan ng pamangkin? Muntik na siyang masamit sa tanong ng kuya niya. Ang sabi kasi sa akin nila Wako, masaya daw may pamangkin. Gusto ni Gino ng pamangkin. Natampal ni Ligaya ang noo. Ito talagang mga kaibigan. Kung ano-ano na lang sinasabi sa kuya niya. Nakakahiya. Kuya Ashton, pangungulit pa nito. Kailan mo ko bibigyan ng pamangkin? Kuya! Untag muli ni Gino sa binatang hindi to magsalita. Nakangiwi na tumingin siya kay Ashton na ngayon ay nabigla din sa tanong ng kuya niya. Hindi naman kaso nila na pag-usapan ni Ashton ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Pero syempre isa yun sa plano niya, ang magpabuntis dito para wala na itong kawala sa kanilang pagsasama. Akala niya hindi nasasagot ang binata pero sumagot to. Soon, Gino. Soon. Soon daw? Ibig sabihin ay gusto rin ni Ashton na maging ina siya ng mga anak nito? Wala silang ginagamit na proteksyon sa tuwing nagtatalik sila. Kaya malaki talaga ang chance na magbunga ang pagtatalik nila. Nang may isip na maaari nga ng magbungang ginagawa nila, ay kagatang labi na yumuko siya upang itago ang saya. Gusto ko maging ina ng mga anak ni Ashton. Gustong gusto ko. Kuya Ashton, gusto ko ng madaming pamangkin ha. Gusto ko ng 10, kuya. Namumula ang pisngi na suway niya sa kuya niya. 3 lang ang gusto niyang anak. Tapos to, ang gusto 10. Napaawang ang labi niya nang kumalat sa paligid ang malakas na tawa ni Ashton. Hindi lang siyang napatingin dito, maging ang ilang katulad nila na kumakain sa paligid. Bihira lang tumawa si Ashton ng sobrang lakas. Kaya habang tumatawa to ay pinagsawa niyang kanyang mata sa gwapong mukha nito. Anong nakakatawa? Ang hirap kayong mga anak. 3 o 2 lang ang gusto ko. Ayoko ng 10. Hindi naman ako inahing baboy. Dugtong ng isip niya. Pero ang damuho hindi man lang tumigil sa pagtawa. Imbis na mainis, hindi niya namalayan na pangiti na siya. Ang sarap kasi nitong titigan habang tumatawa kasamang kuya niya. Nakikitawa na rin kasi ang kuya niya na parang timang. Pagkatapos kumain ay hinatid na rin si kuya ng mga tauhan ni Ashton. Thank you nga pala dahil dinala mo si kuya dito para makasama ko. Sabi niya na makaalis ng sinasakyang lula ng kapatid niya. I did it because I know you missed him. Hinawakan itong kamay niya. Tara na, bumalik na tayo sa office bago ko pa maisipan na anakan ka katulad ng gusto ng kuya mo. Namula siya, mahilig ka lang kamo. Ano yan ay kinatawa na naman ito. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Ligaya habang kumakaway sa kuya niya na lula ng sasakyan. Pabalik na kasi ito sa ospital kasama ang mga personal nurse at bantay nito. Lumapit siya kay Ashton at umabrisyete sa braso nito. Salamat babe ha, hindi ko alam na may sandamakmak na sweet side ka pala. Ang swerte ko talaga. Kilig na dugtong ng isip niya. Malayong malayo to sa unang lalaki na kilala niya noon. Akala niya ay wala na itong alam kung hindi ang manakot at mang-blackmail ng tao. Hindi naman pala. Hindi lang ito magaling sa kama, sweet at maalaga din pala. Napahagikik siya sa naisip niya. Pagkasakay nila ng kotse ay muli siyang kumapit sa braso nito. Lintahan akong linta. Ano naman, gustong-gusto niya kasi na nahawakan si Ashton. Ang tigas kasi ng muscles, ang sarap pisil-pisilin. Hindi tayo babalik sa office? Nakakunot ang na tanong niya nang mapansing ibang tinatahak nilang daan. Pupunta tayo sa bahay ng pinsan ko. Kukunin ko mga kaibigan ko. Sagot nito. Ha? Kukunin ang mga kaibigan? Susunduin mo sila? Umiling to. Nope, iuuwi ko sila. Napasimangot siya nang marinig ang sinabi nito. Ibig sabihin ay hindi na niya masasola si Ashton. Akala niya 1 oras lang ang biyahe. Mga ganun pero hindi pala. Sumakay pa sila ng yate. Nawala ang simangot ng kanyang mukha sa sobrang tuwa. Nagpaikot-ikot siya sa atik ng yate habang tinatamaan ng hangin at nililipad ang kulot at maikli niyang buhok.
Hindi mo naman sinabi na sasakay tayo sa ganito. Bumili sana ako ng dress para may pang-post ako sa Facebook. Nakasimangot niyang turan sa binata na ngayon ay nakasandal sa railing habang nakatingin sa kanya. Come here, tawag nito sa kanya. Nakangusong lumapit siya. Hinarap siya ng binata sa karagatan at niyakap siya mula sa likuran. Maganda ka kahit ano pang suotin mo. Sabi nito sabay halik sa batok niya. Napahagikik siya sa kiliti. Talaga? Hindi naman yan ang sinabi mo sa akin noon. Really? Kunwari tanong nito, nakangusong tumango siya. Hello, ang sabi mo kaya sa akin noon, hindi mo ko type. Natawa ito kaya lalong humabang nguso niya. Anong nakakatawa? Ako kaya ang pinakamaganda sa barangay namin. Saka marami ako manliligaw. Hindi lang halata. Hindi naman siya nagsisinungaling. Marami talaga siyang manliligaw noon pero tumigil silang lahat pagkatapos ng bentahan ng gel. Inisip siguro nilang lahat na nang scam siya. Napatili siya na bigla siyang pihitin ni Ashton paharap ang halikan sa leeg. Ashton, ano ba? Nakikiliti ako. Stop thinking about them, babe. Ako lang dapat ang iniisip mo, hindi ang ibang lalaki. Lalo siyang napahagikik. Oo na, may pagkaseloso din pala to. Babe, sinakop nitong labi niya kaya natahimik silang pareho. Bukod sa malakas na hangin na tumatama sa kanilang balat at tunugan ng halikan nila ang maririnig sa paligid. Let's swim. Tanong nito pagkatapos sakupin ng labi niya ng matagal. Pero may susunduin pa tayo. Hingal na sagot niya. Makakapaghintay ang mga yun. Binuhat siya nito pa bridal style. Nanlaki ang mata niya nang mahulaan ang gagawin nito. Babe! Huli na dahil nahagis na siya nito sa tubig. Anak ng batuta, hindi ako marunong lumangoy! Namutla siya sobrang takot na maramdaman ang malamig na tubig. Handa na sana siyang kumuwag-kawag na maramdaman niya na may yumakap sa bewang niya. Hindi ako marunong lumangoy. Bakit mo ako hinagis? Naiiyak niyang sabi habang nakayakap ng mahigpit kay Ashton. Hinawakan ni Ashton ang mukha niya at hinaplos ang pisngi niya na namumutla. Don't worry babe, I'm here. I will not gonna let you drown. Talaga? Nakangusong tanong niya. Yup. Paano ba yan? Lunod na ako sa'yo. Banat niya. Nang ma-realize ang sinabi ay namumula na siya. Pero totoo naman yun eh. Wala siyang balak bawiin ang sinabi niya. Napalunok naman ng laway si Ashton nang marinig ang sinabi ni Ligaya. Lunod na lunod, he chuckled and kissed her lip na agad namang tinugon ng dalaga. After he kissed her hungrily, he kissed her earlobe and answered, well then, mas gusto ko pang malunod ka babe. Mas malalim, mas maganda. Ani ng binata bago tumuling hinalikan sa labi ng mas mapusok. Hindi man lang si Ligaya nilamig sa dagat. Siguro dahil puro sila landian ni Ashton. Ito naman kasing fiancé niya walang ginawa kundi ang landiin siya. Pero syempre gustong gusto din niya. Hindi daw nagmamadali si Ashton kaya naman nagtagal sila ng 3 days and 2 nights sa dagat. Kahit nahirapan tong turuan siyang lumangoy ay hindi to tumigil. Hindi naman siya kaagad natuto pero may improvement naman siya. May nakita siyang isla. Mula sa kinaroroonan niya may nakita siyang bahay. Babe, nakikita ko ng bahay nila. Lumapit sa kanya si Ashton at sinubuan siya ng nahuli nitong pusit sa dagat bago sumagot. Malapit na tayo. Sabi lang nito, pagkadaong nangyate sa gilid ng pangpang ay inalalayan siya nitong bumaba. May 4 na tao na lumabas sa bahay na nakita niya kanina. Hindi pala to bahay. Security area pala to. Sa paligid ay nagkalat ang napakaraming bodyguards na may kanya-kanyang dala na di kalidad na baril. Pagkatapos silang batiin ay bumalik na sa kanilang mga pwesto ang ito. Babe, sinong pinsan mo na nakatira dito? Hindi niya masukat tanaw kung gaano kalawak ang buong paligid. Saka tinalo pang president ng Pilipinas sa dami ng mga bodyguards dito. Alam niya na mayaman ang pamilya nila Ashton pero parang sobra naman yata to. Ligaya! Paglingon niya nakita niya si Sandara, hawak ang may umbok na tiyan. Sandara! Aniya sabay takbo palapit dito. Wala itong kupas. Kahit na morena at halatang bilad ang balat sa araw ay napakaganda nito. Para itong diyosa ng karagatan. Nang makalapit siya niyakap siya nito. Kahit nabihira lang sila nitong magkita at saka ni Angel, ay close sila. Wala kasi siyang masabi sa mga babae sa pamilya ni Ashton. Mababait sila at madaling pakisamahan. Walang arte at hindi mapangmata. Walang katapusan na kamustahan at kwentuhan na naganap sa kanila ni Sandara habang naglalakad sila papunta sa bahay ng mga sa pinakagitna ng isla.
Nang makita ni Axo si Ashton ay tumango sila sa isa't isa. Mukhang nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng tingin. Hindi nagtagal ay may dumating na kalalakihan na may dalang malaking mga kahon. "Here's your friends, dude." Papunta na sana sila ligaya sa kusina para tulungan si Sandara na magluto nang makita niya na may binuksan si Ashton na kahon. Kulang na lang ay malaglag ang panga niya na makitang mga laman ng kahon. Kaya natawa si Sandara na makitang reaksyon niya. Tawa ng tawa si Sandara nang sabihin niya na akala niya'y taong susunduin nila. Yun pala'y mga baril. "Believe me, Ligaya, marami ka pang hindi alam sa pamilya. Pero sa tingin ko naman ay hindi mahinang loob mo. Sa nakikita ko kasi sa'yo, ay mabilis kang makabawi sa gulat." "Ah, yun ba?" Napakamot siya sa ulo. Ang totoo, nasanay na lang naman ako dahil kay Ashton. Ikaw ba naman ang tutukan ng baril at magkaroon ng fiancé sa loob ng ilang minuto? Kapag naalala niya kung paano niya naging fiancé ang binata, ay hindi niya mapigilan na mapangiti.